All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong inyong magaling na tokmol na Vice Presidente si Sara Putit Duterte ay iimbestigahan ng sarili. Uy, paano nangyari yun? Parang ganun na po yung lalabas Sarili niya ang iimbestigahan niya? Oo, alam nyo naman. Ito, hindi nag-iisip. No? Basta kung ano-ano lang ang pinagsasabi, kaya nasabi natin, iimbestigahan niya ang sarili niya. Paano? Bakit? Mamaya malalaman nyo. At ganun din po si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ay dinipensahan po ang palasyo. Okay, anong klaseng pagdepensa ang ginawa ni Papa Gadon sa palasyo, mamaya titignan natin kung ano po klase yan. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin ang inyong tokmol na Vice Presidente. Ito pong si Sara Duterte, meron na namang statement na kung saan kung iisipin nyo, intindihin nyo, sarili niya, iimbestigahan niya. I-incriminate niya rin yung sarili niya. Ayun lang po yun. Oo, gawain ng may saltik. Bakit? Kasi po may statement daw siya na siya daw ay kaisa para imbestigahan, panagutin ang korupsyon ng mga iilang mga government official. Grabe. Yung i-imbestiga daw siya, pananagutin niya yung mga tiwaling mga government official. I-imbestiga siya sa korupsyon. Sino ba ang dapat mong unahin? Di ba ang sarili mo? Ang kapal ng mukha, mga kababayan. Paano ka mag-iimbestiga sa korupsyon kung ikaw mismo ay nasasangkot sa korupsyon? Ang tanga nito, nagbasa ng statement, hindi muna inisip, teka muna, baka mag-backfire sa akin to, baka mag-boomerang sa pagmumukha to, nakakahiya naman. Hindi po, wala pong ganung utak si Tokmol Kung ano-ano lang yung binabasa niya kasi po hindi nanggagaling sa kanyang puso. Remember, sa isang okasyon nung nakaraang taon, holiday break po yan, Diyan sa isang okasyon sa lugar ng Ifugao, siya po ay naimbitahan para maging pangunahing tagapagsalita. Binabasa niya yung Christmas message doon po sa lugar na yon at sinabi niya, kinakailangan ko lang po itong sabihin sa inyo dahil ako po ay naatasan bilang Vice Presidente. Meaning, hindi po bukal sa kanyang puso ang kanyang sinasabi. Hindi niya po iniintindi yung sinasabi niya, basta basa lang siya ng basa, binigyan siya ng script, babasahin niya without reading it, without understanding it. Kaya itong sinabi niya, mga kababayan, na iimbestigahan niya, lalabanan niya ang korupsyon ng mga iilang mga government official. Abay, unahin mo muna yung sarili mo. Imbestigahan mo muna yung sarili mo. 'Di ba? Maalala mo, may impeachment case ka nga Ang isa dyan sa article of impeachment ay graft and corruption. O ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Hindi mo nga maipaliwanag yung mga Mary Grace Piatos mo, yung mga paglustay mo ng pera, you are citing confidentiality. Hindi. This is not about confidentiality anymore. This is about how you wasted the taxpayers' money, how you bribe officials from OBP and DepEd. May mga witnesses. Di ba yung isa nga dyan na USEC ng DepEd, inilabas niya siyam na sobre na nagkakalaman daw ng 45,000 binigay mo, iniutos na ibigay mo. O di ba?
Kung hindi man ikaw ang nagbigay noon personally, may nag-abot, command responsibility. Yun ang ano nyo eh. Yun ang sinasabi ninyo eh, di ba? O, mag-uutos ba yun nang hindi mo alam? O, di ba? Ganun ang ginagamit nyo sa Pangulo eh. O, tapos, yung sa training ng mga youth dyan sa Philippine Army, inamin mismo ng iyong tagapagsalita, si Attorney Michael Powa, nang hingi lang kayo ng letter, pero sabi nyo, nagbigay kayo ng 15 million. Yung mga safe houses ninyo, in 4 days, 1 million ang ginastos ninyo. Saan kayo nag-safe house? Sa isang mamahaling beach resort? Puta naman mga kababayan. Tapos sasabihin mo, malinis ka, lalabanan mo ang korupsyon? Abay, talagang trulala. Unahin mo, imbestigahan ang sarili mo, gonggong. Ha? Di ba? Ang galing-galing niya pong magsabi ng ganyan, pero nasaan siya? Nasa Pilipinas ba siya ngayon? Wala po. Nandoon po siya sa the Netherlands. O, doon na po siya, overseas vice president. Paano ka mag-iimbestiga dyan? Nandiyan ba yung mga iimbestigahan mo? O, di ba? Antibay mga kababayan, ano, biruin nyo. Doon na yan, hanggang holiday na yan. Hindi nagtatrabaho mga kababayan. Ewan ko, bakit patuloy pa rin ina-approve yung ganyang travel authority niya. Ha? Hanggang ano na yan, holiday break na sila doon kasi yung tatay nilang karton hindi makakalabas yun sa ICC Detention Center. Diyan na sila magpapasko. Malabo na yan mabigyan ng interim release. Ha? Hindi na po yan. Diyan na siya. Hindi na siya diyan pagbibigyan. Dahil alam nila hanggat vice president ang anak niyan, may power pa rin. Ha? Makakagawa pa rin yan ng ano, pagpatay, pag-utos ng pagpatay, pagnanakaw. Biruin nyo ha. Yung mga government employees nagtatrabaho pa. Ha? Eh si Sara Tokmol, ayun no, nagbabakasyon sa the Netherlands. Nagpapakasarap. Oo. Baka kinakailangan na naman ng churbachenis, di ba? Doon siya mag-iimbestiga ng korupsyon. Ha? Paano? Eh overseas vice president nga, puta na ano. Sayang ang pasahod. Dapat yung mga ganyan. Tingnan nyo kung gaano ka-privilege itong mga Duterte minions na ito. Si Bato hindi pumapasok. Si Duterte, si Sara Duterte nandun lang sa Netherlands. Oh, di ba? Baka naman Dutch citizen na siya. Oh, pwede ba 'yon? Di ba ang galing lang? Oh, lilipad siya. 'Yun ang gagamitin niya. Palipad-lipad para imbestigahan ng korupsyon. Ang galing ng inyong Tokmol na Vice Presidente. O now, punta naman tayo kay Papa Gadon. O, Papa Gadon means Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Si Papa Gadon po, dinipensahan ang Malacanang, lalong-lalo na ang Pangulo, na malabo itong ma-incriminate. Malabo itong masama, ma-implicate sa flood control scam na ito. Ang sabi niya, it's devoid of logic and basic human understanding. Bakit? Eh kasi, ikaw ba naman, ikaw ang nagpasimuno niyan nang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo. Siya ang nagsiwalat ng katiwalian. Siya ang nagpatiuna. Di ba sabi niya nga, ako ang nagsimula nito eh. Tapos, kalaunan, isa ka rin pala. Yung sinasabi diyan nga ng mga anti-Marcos, mga Duterte minions, si Pangulo ang may kasalanan. Kasama pa nila ang mga leftists, mga ultralight, mga makabayang black na dapat imbestigahan din ng Pangulo. Ang sabi nga ni Gadon, malabong pumasok yan sa Malacanang. Ang Pangulo na nga ang nagsabing may corruption eh. Diba? It devoids of logic and human understanding. Ikaw, alam mo na sangkot ka. Tulad ng sinasabi ni Saldico na nabigyan ka ng bilyong-bilyong pera. Alam mo si Saldico, babaliktad. Ipagkakanulo kayo. Maraming hudas po eh. Tapos ikaw, sinabi mo na may korupsyon sa gobyerno ko. Eh ikaw pala ang pinaka-mastermind. O bakit mo pa sasabihin yun? Bakit mo pa gagawin yun? Bakit mo pa isasiwalat sa publiko? Di sana hinayaan mo na lang. Di ba? O, hayaan mo na lang silang pagtapos mo, saka silang mag-imbestiga. Eh hindi po eh. 3 years and a half pa lang ang Pangulo, sinabi niya na laganap ang korupsyon. Oh, di ba sana tinago niya na lang? Kaya tama si Gadon eh. It devoids of logic and human understanding. Hindi mo maintindihan. Yung nagsiwalat pala ang mastermind, ano yun? Nililinis niya yung sarili niyang kamalian, yung
siya ang gumawa ng pagnanakaw? Napakabobo naman yung nagsasuggest niyan. Di ba? Kayo dyan ang nagsasabing, oh, si Marcos talaga yung mastermind dyan eh. Sige nga, kung siya ang totoong mastermind, bakit niya pa siniwalat? Bakit yung magnanakaw umamin? Ano, na konsensya? Ganon? E di sana noong pa sinabi ng Pangulo, nung isang taon pa lang niya. Oh, di ba? Dahil si Elizalde ko, matagal na dyan sa Committee on Appropriation. Siya ang ano dyan, oh, panahon ni Gloria at ni Noynoy at ni Duterte, si Elizalde ko, matagal ng ganyan. Nangongontrata na sa gobyerno, nakikialam na, lalo na nung naging powerful siya sa Committee on Appropriations. Di ba? Hindi lang nung panahon ni Pangulong Marcos gumawa ng kabalbalan si Elizalde ko, pati sa mga previous presidents, in-enable ninyo eh. Oh, tapos sasabihin nyo, ang totoo dyan, mastermind si Pangulong Marcos. O, tanga talaga. Kaya tama si Gadon eh. It devoids of logic and human basic human understanding. Ha? Ikaw nagsiwala tapos ikaw pala mastermind? Ay di ang gago mo. Di ba? Ang bobo mo para kasi tukmol. O, di ba? Parang ganun ang masasabi mo eh. Kung baga yung leader ng gang siya ang umamin na ako yan, ako lahat yan, ako lahat yan. Lumitaw? Ha? Di ba dapat itago mo nga yan? Huwag mong ipaalam sa publiko para makakalusot ka. Eh pero si Pangulong Marcos pala ang pinakapununo. Ganun ang gustong sabihin eh. Di ba? O para lang po yung mga may mga makasariling ambisyon para sila naman daw ang mag-aayos ng Pilipinas. Akala mo naman ang galing-galing nila. Nung mga umupo nga yung mga amo nyo, walang nagawa eh. Nakisama na rin lang kayo. Umayong kayo sa agos ng kalokohan nila eh. Di ba? O tapos may Pangulo na gustong ayusin itong katiwalian, iba naman ang tono ninyo. Imbis na tulungan nyo siya, iba ang ito pagkakataon para matanggal itong Marcos na ito. Napatunayan natin na totoo ang mga Marcos ay mga plunderer, magnanakaw. O di ba? Imbis na tumulong kayo, bigyan nyo ng power ang ICI, yung ginawang body, hindi ang gusto nyong tanggalin yung nagsiwalat eh. Mga moong talaga, no? Antibay ninyo. Talagang ibang klase ang politika sa bansa. Oo. Kaya ako po umaayon ako kay Gadon. Saka hindi rin siya naniniwala kay Elizalde ko. Si Elizalde ko SOS na lang yan. Save himself na lang yan. No? Paano po paniniwalaan yun? Very inconsistent ang pinagsasabi. Di po ba? SOS na lang siya, nandadawit na lang siya. O ngayon, para maging credible yung pinagsasabi ni ko, muwi ka Pilipinas, patunayan mo kung nasayo lahat ang ebidensya, nasa yung katotohanan, magkakaalaman. So far, hindi pa katiwala ang sinasabi ni Elizalde ko. Di ba mga kababayan, parang yung binabatikos ni si Sara Duterte noon na ninakaw ang confidential funds. Ano sabi ng mga DD-shit? O, kurap si ko. O, nung kumampi sa inyo si ko, hero na si ko. Di ba? Kaya yung sabi ni Papa Gadon, imposibleng ma-implicate ang Pangulo dyan. It devoids of logic and basic human understanding. Ang nagsiwalat, siya pala ang pinakapinuno. Napakagago talagang mag-isip. Napakababaw ninyong mag-isip. Okay, kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.